Isang nakakagulat na balita ang lumabas kamakailan matapos pumutok ang balitang may arrest warrant na laban kay Pangulong Kuting Jr. dahil sa mga pagkakasangkot sa katiwalian. Ayon sa ilang sources na malapit sa palasyo, halos maihi umano sa pantalon si Kuting Jr. nang malaman ang desisyon ng korte na maglalabas na ng warrant of arrest. Hindi inaasahan ni Pangulong Kuting na ganito ang pangyayari, lalo na't mariing niyang itinatanggi ang anumang paratang na siya ay may kinalaman sa mga iligal na gawain. Nasa alanganin ngayon ang administrasyon ni Pangulong Kuting dahil sa bigat na mga aligasyon na nakapatong sa kanya. Ayon sa mga ulat, kasangkot umano ang Pangulo sa mga transaksyong nagdulot ng malaking pinsala sa kaban ng bayan at naging dahilan para siya'y makasuhan. Dahil dito, inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa gobyerno ang nasabing arrest warrant, lalo na't marami ang nananawagan na harapin ng Pangulo ang mga kaso ng patas at ayon sa batas. Samantala, ang Malacanang ay nananatiling tahimik at naglalabas lamang ng pahayag na kakasalukuyang kinokonsulta ng Pangulo ang kanyang mga abogado upang magpahandaan ang kanyang magiging hakbang. Sa kabila ng pagputok ng balitang ito, nananatiling determinado si Pangulong Kuting na patunayan ang kanyang pagiging inosente. Bagamat nababalot ng kaba, patuloy ang kanyang panawagan na magkaisa ang bayan at huwag hayaang magpatuloy ang pagkakalat ng maling impormasyon na may layong guluhin ang kasalukuyang administrasyon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. $25 million Filipinos, gawin mo lang, kahit mga yung 16 million, kalahati nung kay Sara, na boto, 16 million Filipinos, suddenly decides that you are all outlaws. Suddenly decide that all people wearing the uniform of police will be hunted down, and be arrested by the citizens of the Republic in a people's revolution. Sino ngayon? Sino kawawa? Kayo kawawa. Maghanap sa inyo, milyon na tao eh. Ilan lang kayo? 200,000. Sabihin nyo, di baril kayo? Ay, sige. Spend the rest of your life sa bundok. And the people people of the revolution, kung umabot tayo sa ganon, the revolution, people's revolution, will find 1 million people to hunt you down. Ang dali nun eh. Kahit 5,000 lang eh. 5,000 lang. No? Ilang tao lang yung 5,000? 10 batalyon lang yun. 10 batalyon divided by 4. 4 na batalyon, isang brigada. 2 brigada, wala pa nga isang division. 10,000 na isang division eh. Sige, 2 brigada na kamo. Tingin kayo? Isang probinsya. Probinsya, ganun. Patay kayo, maubos kayo. Tingnan ko galing ninyo. Ina-enjoy nyo ngayon. Nandiyan kayo. Naka-aircon pa kayo sa KOJC. Hayop kayo. Naka-aircon kayo. Tapos yung mga tao nasa labas. Nasa bangko natutulog. Di ba kayo nahiya sa sarili nyo? Mga kababayan, mga retired na mga MUP, mga ka-FGF, mga kapatid nating Muslim, lahat ng Kristiyano sa Pilipinas, lahat ng Pilipino, ayaw natin ng gulo, ayaw natin na maging madugo, ayaw natin ng mag-away-away tayo. Pero there are situations na kinakailangan intindihin nyo yung nangyayari at tapos panindigan natin yung tama. Nasa sa inyo yun. Stoy! Quiet! Panindigan yung tama. No? Panindigan. Panindigan yung tama. So, tama ba? Tama ba yung pasukin yung compound mo na kulang sila sa papel? They're implementing a warrant of arrest. Ngayon, binubuto
property mo. Sinisira nila. Tama ba yung arestuhin yung mga tao mo? 18 ba yun? Tapos nun yung wounded, 50. May namatay na isa. Isipin nyo, kung ang namatay, asawa mo. O yung anak mo namatay. O kaya yung nanay mo namatay, inatake. Dahil sa tinirgas. Kaya doon yung mararamdaman eh. Yung nararamdaman ng KOJC. Yun yung mararamdaman eh. Kaya there are times na you really have to dig deeper. You have to understand yung mga nangyayari. At hindi nyo lang itatawanan. Buti nga sa inyo yung ganon. May mga nadidinig ang Pilipinong ganon. Napakawalang yan ng mga ganon Pilipino. Sana huwag kayong karmahin sa buhay. So, sana huwag tayong umabot na yung may pumunta dyan na 1 milyon, 2 milyon na Pilipino, and then ma-overwhelm kayo mga PNP. Kaya ang tamang gawin dyan, umalis na kayo. Respetuhin nyo yung korte. Yung court order, respetuhin nyo. Cease and desist. You leave the premises. Give them back their life, liberty, and property. Their way of life. Give them peace. Respect God. Respect the children of God. Utang ina nyo, hayop kayo. Umalis na kayo dyan. Ikaw, Tore, huwag ka magpakademonyo at huwag nyong isama yung mga tao mo sa impyerno. Kayong mga PNP dyan na nandyan sa KOJC, umalis na kayo bukas. Umalis na kayo. Kung kinakailangan yung sabihin sa Tore na yan, sorry sir, mali ka. Lahat ng mali, dito maiwan. Sige, bahala kayo sa buhay nyo. Kami mga tama dito. Ang daming ayaw. O sige, under arrest ka, Tore. Under arrest ka. Mababawi nyo kaagad. Quiet. Mababawi nyo kaagad ang image ninyo, ang sinira ni Yurakan na imahe ninyo. Mababawi ninyo. You show to the Filipino people na merong mga PNP na may moral backbone, moral fiber, kayang isipin na hindi pera. Taong bayan muna, bago pera. Bago sweldo, taong bayan muna. Ganun dapat ang ano. Yvette, thanks, maraming salamat sa mga dasal. Peaceful life. Punta ka po ng Malacanang at mag-rally po. Hindi ko gagawin yan. Ano ko, si Raulo? Pupunta kayo Malacanang, then niratrat ka ng ano, ng kalokohan din yung ano eh. Kalokohan din. Kaya ikaw, ba't ikaw, punta ka ng Malacanang, ganun na lang, kayo na lang pumunta ng Malacanang. Alam nyo mga kababayan, sa lahat ng ayaw ko, yung didiktahan nyo ako kung anong gagawin ko. No? Sa lahat ng ayaw ko, yung ganun eh. Alam ko kung anong gagawin ko. At ako, may sarili akong desisyon, may sarili akong diskarte. Pero yung i-impose ninyo, yung gusto nyong mangyari, tayo ako sa rally, magsalita. Hindi ako ganon. Sorry ha, hindi ako ganon. Hindi ako ganon. Believe me, you don't know what I'm thinking. Masahol yung iniisip ko. Masahol. Hindi makukuha sa mga patayo-tayo sa rally na ganon. Masahol pa. No? Nahiya na nga ako sa langit eh. Doon sa iniisip ko eh. Pero hindi nyo kayang gawin yun. Ako kaya kong gawin yan. No? Kasi kilala ko yung sarili ko, nagawa ko na. Ewan ko sa inyo. So, gusto nyo mag-rally kayo, punta kayo Malacanang, pumunta kayo Malacanang. Hindi lang, maingay ha. Maingay. Maingay. Maingay na yung mga asa.
Okay. Uy, may mga troso naman, ha? Thank you sa mga ating administrator, moderator, Herman Oteda. Supremo Sir, ano na ang gagawin namin dito sa Davao City na hindi namin hindi naman makinig tong gobyernong to. Lahat illegal, ginawa nilang legal. Hindi nakinig sa ko. Hintayin mo yung mga susunod na vlog ko. Panoorin nyo lang. Right now, you just pray for KOJC. Walang mas malakas sa power ng Panginoon, no? Walang mas hihigit pa. The reason why KOJC lasted 6 days, it's because of God's power. The reason why hindi pa nakikita si Kibuloy hanggang ngayon is because of God's power. 5,000 policemen now in the area plus some AFP contingent. And then there's a court order. Hindi pwede tayong lumagay sa dahas. Yun nga yun yung sinasabi kong iwasan natin na dumating tayo sa isang revolutionary atmosphere where people will start thinking, putang ina nyo, hype ko, and then start marching there. 1 million, 2 million. Ilan bang tao sa Mindanao? Buong Mindanao, 26 million. 26 million. Botante lang yata yun. Tapos noon, 3 million in Davao. Mati 1 million na pumunta dyan sa KOJC. Anong gagawin ng sumasagasa yung 10,000 sa checkpoint na 10 tao? Pararaanin mo kami, hindi? Kung sasamain kayo, putangin na nyo. Taong bayan kami. O, gano'n. Gano'n ang pagka umabot sa gano'n, hindi naman pipigil yan. No? 1 million na tao doon sa KOJC. Pasalamat nga kayo sila na sa dami ng KOJC, ilan lang yun nandoon. Di ba? So, pinasa Diyos nila And ang swerte naman nila na hanggang ngayon ayun, tumatagos daw sa pader si Kibuloy. Di ba? Nakita daw ni sino to? Nakita ni ni Torre. The worst talaga Kaya nga Josephine, Jeff and Tim, magandang gabi po, Commander. Magandang gabi. Ay, Commander Bukay, kamusta ka raw? Sabi ni Jeff and Tim. So, hintayin nyo lang. Dasal lang kayo muna. Dasal lang kayo. Because it's a matter of na lang ngayon. A matter of a few days or weeks. Kasi October yung election, season na. Filing of candidacy, October. September na. Isang buwan, So, magkakaroon talaga yan ng shifting Ang ngayon, ang problema ng ginawa ng PNP, they bungled it. Lahat ng tao ngayon, presa memory nila, huwag iboto yung administration candidates. Yan ang mangyari. Excuse me. Tapos nun, baka si BBM matanggal sa pwesto. Possibility yon. Because anong gagawin niya kung the people rally against him? Hindi niya mapigil yon dahil sa galit ng tao Tinulungan ng PNP ni Torre na magalit ang tao kay Bongbong. Walang epekto yung bangag. Nilalangaw yung mga rally. Linggo-linggo may rally sa EDSA Shrine. Wala, nilalangaw. Bangag na yan, yung revelations na yan, nagkamali kasi hindi ni one time, big time, inutik-utik. Hanggang sa lumamig yung kape, sinawaan yung tao. Ngayon, gusto mong lumabas yung tao sa kalsada, ayaw. Biglang pinaputok yung KOJC, nagalit ang tao. Isipin mo nga naman, tadyakan yung mukha ng taong inosente. Taniman mang ebidensya. Hindi mo may pagkakaila naka-video lahat Di nagalit yung tao. Ito ba yung PNP natin? Nagkaroon ngayon ng dahilan ng tao para mag-rally. Kaya nagdedelikado ngayon si BBM. Kaya BBM, kasalanan mo. Order ka. Tapos magsasalita ka
na walang baril doon na isa. Walang human rights violation. Ay, nako. Tanga. Ganun, dating mo, tanga talaga. Incompetent. Ay, kayo gumawa ng sarili niyong problema. Kaya nga, the worst yun, nangyari na yun. Okay? So, Josephine Apayor, akala ko po ba madisiplina ang mga pulis? Wala pa lang ngayon na intindihan ko na bakit binabaril ng mga pulis noon. Nako, baka maulit. Oh, maulit yan. Ganun na mangyari. Because what the police has created, lalo na sa Mindanao, is the offing birth of a new set of rebels. Yun yung problema. Puta ng BBM, kasalanan mo. Abalos, kasalanan mo. General Marbil, PNP, Torre, lahat kayo, kasalanan nyo. And sino magwawalis ng kasalanan nyo? AFP. Sino magbabayad? AFP. AFP mamamatayan. Yung umang nyo, AFP. Alam nyo ba, mga kababayan, yung laging pinagtatalunan ng PC at ng Army, ng Armed Forces, is yung NPA. Lagi yung pinagtatalunan. Bakit pinagtatalunan? Yung NPA ba yan is a peace and order problem. Because kung peace and order problem yan, trabaho yan ng PC, Philippine Constabulary. Yan, nadidinig ko sa mga commander, sa CGPA, Calacañeso, Calaramos, lahat yan. Kasi matin kami ng mga command conference eh. So, meron lang akong ganyan. Di pakit-pikape ko, natututo ko. Babanat yung commanding general ng Army. Sasabihin niya sa Chief of Staff, I have one question. Can we define if the NPA is an internal problem? Is it a peace and order problem? O, sasagot si Ramos. PC. O, talaga yan. Kasi pinipilit nila, Army ang lumusob, Marines ang lumusob. Tapos, ang magkakamedalya, PC. Tangin ang mga yan. Oh. Army ang iyaharap nila, pagka maayos na, ayan na yung PC. O, tayo lang yan. Anong tawag doon? Mangga. Mangga. Kaya nga ang daming galit. Ang daming galit. Sorry to sa mga old-timer na matitino na PC, no? Hindi nyo naman kasalanan yung naging Si Ramos may kasalanan nun. Gagong Ramos yan eh. Lagi naman ganun yun. Itatapat niya iba pero siya'y makikinabang. Yun, naging presidente ng Pilipinas eh. O, sinacrifice yung Ram. Sinacrifice si Lahonasan. Sinacrifice lahat. Kinalaban si Enrile. Ayun. Paglabas-labas niyan, presidente. Ay, bakit? Madam President, haharangin ko lahat ng kudeta. And I will assure you, hindi ka matatanggal sa pwesto. Putang ina, sinabi pala yun. Hindi nyo alam, ano? So, kinukwento sa akin ng boss ko eh. Sabi, ganon. O, sige, Eddie, ikaw ang magiging anointed one ko. O, yeah, hindi si Mitra. Hindi si Doy Laurel. Si Eddie Boy Ramos. Si Tobacco. Yun. President of the Republic. Nadaya pa si Miriam. Ay, naku, pusang ano siya. Tapos, ang saya-saya ng mga militar. Yay! Yay! Maya-maya, binenta yung Port Bonifacio. Saan yung pera? Ay, nako. Yun, AAP modernization, nag-suffer. Ayan, pinagtawanan tayo ng China. Tapos ngayon, napilitan tayo ngayon na makipag-alyansa sa Amerikano. Yan, malagim na kwento ng Pilipinas. Ngayon, dinidiktahan tayo ng Amerikano. Ay, mga politiko natin. Okay. Cotton Ball, Marigold, good evening. Dito ka rin pala. Pusong Pinoy TV, Bangkay, Bobo. Ano mo ibig sabihin, Bangkay Bobo? Melpa Kabagwa, maraming salamat. Teka.
Jay Guevara TV, shout out Kapdado. Oh, Jay Guevara TV, magandang gabi sa iyo. May you have more followers. Jay Guevara TV, shout out Captain Dado. Thank you Outspoken, baluktot na po ang batas bagyong dahil bangag ang leader. Oh, yung problema nga, ang dami nagsasabi, bangag. Ang dami nagsasabi, ano? Pero nasaan yung Liwasang Bonifacio? Oh, nasaan yun? Nasaan yung 8 milyon? Sabi nga ni Commander Bukay, nasaan na yung 8 milyon ng KOJC? Nasaan yung 32 milyon na Sara Duterte yung butante? O, palagay natin, kalahati lang, 16 million lang. Alam nyo ba, sa susunod na vlog, I'll vlog about I need 16 million followers. I need 16 million who will follow me. I need 16 million. And you better say what I will say so that there will be 16 million of us saying what I will say. And then tapusin na natin to. Kasi walang tumayo walang leader O, sige. I want 16 million people. Tignan nga natin. Dalan-dala na kami ni Commander Bukay, ni Colonel Metran. Dalan-dala na kami. Ilang beses kami natanso. Ano yung ibig sabihin ng tanso? Nasabi na nanay ko No? Natanso ka sa pag-ibig. Natanso ka sa babae. Akala mo, yun na, ganda, pang-asawa, O, natanso ka. Akala mo, ginto. Yung pala, tanso. Yung pala, yung pala, ang baho, o kaya yung tamad na tamad, o whatever, yun, natanso. Yung pala, ang ganda-ganda, pag salita, hindi marunong mag-English. Carabao English ang alam. Kumbaga sa ang ganda-ganda ng front, pero yung pala, peke, na-fake news ka. Tapos pinakasalan mo. Yun, mga ganun ang salita ng mga magulang natanso. Natanso talaga tayo. Rayo Carlos, ngayon nagtatanim na sila ngayon ng tao, mga bata. Putang na mga yan, Nagtatanim ng bata, may lumabas, di ba, nakasuot ng pulis, Tapos may dala-dalang bag. Makikita yan, gumuhukay sila, gumagawa siguro sila ng compartment doon. And then masasagip ang mga bata. Utangin mga yan, mga walang yan. Mga walang yan talaga yan. Yung kaya pinipilit, heartbeat And then biglang nilitaw na meron silang masasave. And that will not hold in a court of law. Because there are no witnesses. Wala yung kapitan ng barangay. Wala yung taga-KOJC. Wala yung mga lawyer, both sides. Everything should have been documented kung ano yung ginagawa. Yung style ng mga pulis na yan, bulok. Style mo, Tore, muntinyente ka pa siguro, ginagawa mo yan, na carry over hanggang general ka na, akala mo, ganyan pa rin ang sistema. At kayong mga PNP na sumusunod sa kanya, good luck sa inyo. Kaya ako, sa akin, ang paninindigan ko, Madam President, lahat ng polis na involved dyan, lahat ng polis na involved dyan sa KOJC, separated from the service, discharged without pay and allowances or any kind of pension or benefit. Lahat ng involved dyan, because lahat sila complicit to the crime against the KOJC members. Complicit to depriving the people there of their life, liberty and property. Yun yung Kaya meron din, iikot din ang gulong, mga kababayan, iikot din. Suporta kayo sa mga taga-KOJC, pagdasal ninyo. If you want to be there physically, you be there physically. You want to give support, you give support. And if you want to petition the courts, kayong mga lawyer na magagaling, you want to petition the court to stop these people,
natanggalin sila, magkaroon ng legal remedy, magkaroon ng legal at kung kanyari kayo may mga security agency, pumasok kayo, i-volunteer ninyo yung security agency nyo doon sa loob ng KOJC. Armed security agency. Bakit? Bawal ba? Bawal ba depensahan yung aming property? Kung meron kayong mga security agency gustong tumulong, sige, commit nyo. 200 tao, 1,000 tao, lagay nyo doon sa loob. You protect the property, you protect the people. Ngayon may armas sila. May armas kayo, may armas din yung PNP. Ano ang gusto nyo magpatayan ngayon? And then you will create a revolution. A people's revolution. Putang ina ninyo mga PNP yan, titigas ng kokote nyo. Mga gago, mga bobo, mga incompetent, mga walang kwentang tao. Kala ninyo kayo lang masusunod eh. Hindi pwede, taong bayan ang masusunod. Yun yung nakalimutan nyo eh. Nagpapasweldo sa inyo taong bayan. Nay, nako. At ikaw, Bongbong, Abalos, kayo, akala ninyo, you're so powerful. Alam nyo ba nayayanig na si Bongbong is asking for a meeting one-on-one with BP Sara? Yung palang isa sign na kinakabahan. And BP Sara, Madam President, may I advise you, Madam President, huwag ka nang umattend. Huwag ka nang magpakita. Bobolahin ka lang yan. Kukonsensyahin ka lang yan. Walang niya yan eh. Walang niya. Manggagamit nga eh. Bibilugin ka lang. And then he will try to make a deal. Sige, yung tatay mo, hindi ko napapahabol sa ICC. Ikaw, papahandsop ko na. Hindi ka na ma-impeach. As if meron silang pinangahawakan. Hindi nila alam na kayang-kayang pitikin ng isang Sara Duterte ang administration yan. Isang tayo lang ni Sara ngayon na all 32 million lumabas kayo at ayusin natin ang Pilipinas, tapos na ang administration. Sino mangunguna? Yung tao ba na 32 million o si Sara? Ba't yung hintay si Sara? Di ba? Gusto niyong ayusin yung Pilipinas. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon na yariin nila si Sara. Yariin nila si Sara. Huwag niyong bigyan ng pagkakataon, mayayari si Sara. Chantal F.E. Melendre, Sir, Marcos, sabi nila ilabas daw si Pastor. Anong masasabi mo? Wala akong kasi she will always be a Marcos. Sorry, Amy, ha? Ba't nila ilabas si Marcos? Bakit? Why will you assume na yung mga taga doon tinatago si Pastor Kibuloy? When you assume that, you become hostile doon sa mga tao and you start forgetting yung rights ng mga tao. They have rights. No? Pastor Kibuloy may right. He's still presumed innocent until proven guilty. But you're treating him as a criminal already. The 5,000 PNP is testimony to that. No? Yung ugali na ginawa ng PNP, yung ginawa nilang siege dun sa lugar, without respect to life, liberty, and property, is testimony na tinatrato si Pastor Kibuloy na parang Marwan. Masaul pa nga kay Marwan na terorista na wanted for $5 million. Nagpadala ka doon sa 44. 200 yung backup. Tapos, nanlaban yung mga nandoon na mga Muslim brothers natin. May kinulong ba kayo? May dinimanda ba kayo? Wala. Takot kayo eh. Pero dito, yung mga Kristiyano, yung mga KOJC members, no? Kinaya nyo. Tapos ipipilit nyo, ilabas nila si Pastor. Magago. Mali yun. And Senator Amy is not in touch. Dapat, ang sinabi pa dyan ni Senator Amy, PNP, huwag kayong marahas. At kung pwede nga, kayong mga senator na naghahabol ng boto ng taong bayan in a re-election bid,
nagpakita sana kayo. Kaya nga ito nakakainis dito eh. Nasaan yung mga leader? Nasaan na? Tapos itong mga tao naman, mga troll, nasaan ka na, kaptado? Ang ingay-ingay mo, nasaan ka? Kala ko pupunta ka. Sabi mo pupunta ka, maputrag isarap batukan eh. Hindi ako hindi ako mag-vlog. Manigas kayo. But that does not tell you na wala akong suporta sa KOJC. Wala akong na kinukonsinti ko yung PNP. Ako nga nagsasalita ngayon na i-abolish yung entire PNP eh. Wala kayong madinig na i-abolish yung PNP sa mga ibang nagsasalita eh. Ako pa nga yung nag-iisip na may araw din yung mga yan eh. May araw yung mga yan. Yung lahat ng tao na yan, yung 2,000. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!